Okay, so we just wanted to inform everyone that this February, that will be February 13 and 12 and 13 sa team natin in Dubai, we will be having the Lot Expo. So doon po sa Lot Expo na yon, i-open natin yung iba pang mga natatagong treasures ni Vista. Those are lots inventories from Luzon, Visayas, and Mindanao. So it's an opportune time na para i-invite natin ang ating mga prospect clients, those who have been looking for lote. Kasi for so long, di ba, parang laging tinatanong may lote ba sa Camellia or sa Crown Asia or even sa Brittany. And pre-pandemic, hindi talaga tayo nag-offer ng lot only. Karamihan sa ino-offer natin are really house and lots because yun naman talaga yung hanap ng ating mga buyers. But the past few months, people have learned to realize yung value of extra spaces sa ating mga tahanan, especially for those people who have been locked down sa kanilang areas in the cities. So sila ngayon yung mga naghahanap ng lote. That's the conception of Vista Treasures. And this is a trend, hindi lamang with Vista, but even with the rest of the national players dito sa Pilipinas, na marami na rin yung nag-o-offer ng lots only. In fact, yung mga big players like Ayala and Mega World and Century are also offering lots only. It's just that tayo yung nasa pinaka-affordable segment ng lote. Okay? So, in this product knowledge seminar, as requested by Ms. Jessie, we will be helping you to traverse kung paano nga ba magbenta ng lote. Kasi even as first time natin magbenta ng lote, tulad na sinabi ko kanina si Camellia, hindi talaga nagla-lots only. So tutulungan namin kayo so kung paano nga ba mag-present ng lot only na mga inventories natin. Okay? So these are the selling proposition pagdating sa lote. Una, sobrang konti ng competition pagdating sa lot banking. Kasi marami sa atin, ang first talaga nating option is to build house and lots. So kung hindi na pakayan ng ating mga buyers na magpatayo or bumili ng package na house and lot, it is always best to start with the lot. Kasi 'di ba, pag later on available na ang kanilang pera, pwede na sila magpatayo ng bahay. Or even yung pagpapatayo ng bahay, hindi kailangang sila ang gumastos. Dahil mamaya ipe-present namin sa inyo kung paano nga bang ang iyong lote na naka-loan sa bangko as lot only, pwede mong i-upgrade as house and lot. So si bangko na rin yung magbibigay sa iyo ng pampatayo ng bahay using the same collateral. Pangalawa, less din yung competition kasi pagdating sa mga nagbebenta ng lote, sabihin na natin, nandyan si Santa Lucia, si Ayala, Mega World, Century, yung tatlo are high-end. But in the segment of most affordable lote, dalawa lang yan, Vista Treasures and Santa Lucia. Pero if you will take a look at the development naman ni Vista Treasures, mas complete siya. Ibig sabihin, merong commercial, nandun na siya sa fully developed subdivision, may mga bahay na. Whereas some of the developers, pag puro lote kasi yung binibenta nila, hanggang ngayon makikita nyo, lote pa rin yung nandun. So walang community na nagtathrive. So yun yung kagandahan pag fully developed subdivision. Second, value appreciation. Kasi nga, so pakonti na ng pakonti yung ating mga lotted properties, di ba? Marami na nagtatayuan ng condominiums, ng vertical development. So as long as vertical development is there, alam natin na ang kasunod niyan, magmamahal ang lote. Parang Makati, hindi na natin afford na bumili ng Makati kasi vertical developments na yung nandun. Okay? And lastly, legacy of value. So what is the best inheritance para sa ating mga anak kundi to offer them a piece of earth? Kasi kung aantayin pa natin ang ating mga anak ay magkatrabaho at sila yung bibili ng lote, di ba? Pagdating ng panahon yun, baka even Cavite hindi na nila kaya. Or even Pampanga hindi na nila kakayanin. Nandun na sila sa mas malalayong lugar. O yung mga nagde-develop pa lang na mga area. So para kung tayo ngayon, sinasabi natin, di ba? Kung yung mga magulang natin nag-invest sa Makati, malamang ang buhay natin ay katulad ni Melden. Di ba alam mo yun, Miss Jessie? Melden started working with us, but as soon as their 100 square meter property nabenta sa Makati, he was able to start a business. Alam niyo yun. Kasi kilala niyong lahat si Melden. So, yun, while our parents were not given a chance, kasi hindi naman nila alam
na magkaganito ang presyo ng mga property sa Makati. Tayo naman ngayon na mga parents na rin, we're given an opportunity to buy from those starting to develop areas na affordable pa yung scheme. So halimbawa, kung ang lola ni Miss Jessie ay bumili ng lote in Forbes Park after the World War II, that is only 40,000 pesos per square meters. And now, 550,000 na. 40 pesos lang ngayon 550 na. The fourth, kilala natin ang BGC. This is not too distant from us. Kung noong 2004, may kakayahan na tayong bumili, nakabili tayo ng halimbawa 100 square meters at 25,000 per square in the fourth. Now it's priced at 1.2 million. So ganun ka-valuable ang mga landed properties. That's why as we were given a chance na magkaroon ng mga extra lots ngayon, na mura pa ang presyo ng mga lote na yon, we'll grab that opportunity para kung hindi man natin magamit siya, pwede nating i-prepare para sa ating future generation. Pwede siyang patayuan ng bahay o ng apartment para paupahan, or kahit i-save mo lang. Para pag tumaas yung value niya, pwede mong gamitin collateral, or pwede ding ipamana para hindi pera yung pinapamana natin sa mga anak. Kasi halimbawa, pag mag-save ka ngayon ng magkano sa rento, 1 million. Kung ibibigay mo siya 25 years after sa anak mo, ano na lang mabibili ng 1 million? Diba? Samantalang ang 66 square meters mo na 1 million ngayon, how much would that cost 25 years after? Diba? Hindi na yan kakayanin ng mga anak natin na mag-uumpisa pa lang magtrabaho. So that's the very essence of lot selling. Pangalawa, sobrang kukonti na yung supply. So kung mapapansin natin, alam naman natin yan, laging dinidiscuss ni Pastor, supply and demand. Kung merong demand, tataas yung value niya. And what drives the demand? Population, di ba? So sinasabing in our population, we're adding around at a million Filipinos every year. So ganun kadami. In 2005 and 15, 6.7 million na ang kulang na housing natin compared to our population. Samantalang dumadami yung ating population. So pagdating ng 2030, expected ng ating Philippine Statistics Authority na yung backlog sa housing ay tataas pa ng 12.3 million. So kung sinasabi mong bibili ka ng lote ngayon at ibibenta mo later, ganito kadami yung magiging buyers mo in the future. Kasi nga, unlike other areas, yung sinishare, the population is the driver, di ba, ng supply. So sila ang nagde-decide ng presyo. Dahil kung halimbawa, we are at ilang taon na tayo ngayon. Halimbawa, ako, I'm 25 years old. At lumaki ang mataon. Si Miss Jessie is 29 lang yan. So, at 25 years old, bumili ka ng lote, ganito yung mga bumibili ng lote. And later on, pag binenta niya to, eto kadami ang kanyang buyers. So, ang logic natin, if you are the seller and there is so much buyer, you can dictate the price. Diba? Samantalang kung halimbawa, bumili ka ng lote sa probinsya ninyo, na wala talagang development doon. Samantalang lahat ng mga taga nandun ay pumupunta ng city. So, syempre later on, wala nang bibili ng property doon. Diba? Unless na i-develop siya ng government. At ang kagandahan ng mga properties under Vista Treasures, these are fully developed communities na. Si developer ang magde-develop para sa inyo. So tumataas yung presyo ng property. Kaya naman in the properties that we are selling, the average yearly appreciation is 28%. Mataas siya kasi, Daang Hari, when I started with Vista, meron before na memo from accounting, si Ma'am Tina yan, naaalala ko pa, o sinong gustong bumili ng property sa Daang Hari kasi ipapa-approve na yung mga discounts, ng ganyan. And from Vista Residences, where Charm and I belongs before, walang pumapansin. And it turned out na yung 2.1 million noong 2010 is actually 7.5 million ngayon. Ilang years lang yan? That's barely 11 years. So, ganun po kabilis ang pagtaas ng property, especially doon sa mga subdivision o doon sa mga areas na nasa path of development. At alam naman natin sa Silk Camellia is laging trailblazer yan eh.
pag nag-start siya ng subdivision doon o ng community doon, pumapasok kaagad yung commercial. Pumapasok yung business kasi nandun na yung mga tao. So that drives the property appreciation pagdating sa lot selling. Okay? So kaya lots to love in lots, di ba? Yan yung campaign natin for our and take natin yung opportunity na to na meron pa tayong mga inventories for lots only. While we have our condominium in Manors, may specific market naman talaga na nasa lote, na naghahanap ng lote. Magkaibang market yan. Yung market ng condo at yung market ng lote. Kasi normally naman, ang market ng lote, ito yung mga mag-uumpisa pa lang. Or pangalawa, ito yung mga meron ng investment na gusto nila mag-diversify ng kanilang portfolio. Kasi ngayon pa nga lang tayo nag-o-offer ng lots only. Okay? At tayo lang po ang nag-o-offer ng lote na nasa ganitong presyo. Karamihan ang nag-o-offer, halimbawa, meron dyan as low as 50,000 pesos. When we say Cavite area, ang pinaka-minimum mo ng kalaban dyan is 50,000 pesos a month. Samantalang tayo meron pang 12,000. At lahat ngayon ng mga developers sa Cavite nag-hold ng mga lote. Kasi inaantay nilang makomplete ang lahat ng mga expressways bago nila buksan ang mga lote na to. So pag nabuksan yung mga expressways at naging accessible na mas lalo ang kanilang mga properties in General Trias, Silang, syempre, tataas na makakapag-demanda sila ng presyo. Pag nag-demand sila ng presyo, ang kinuha natin General Trias ngayon, mas lalo pang tataas yung presyo niya or mag-a-appreciate kagad yung value niya. Okay? So pagdating kay Vista Treasures, these are our financing. So advance commission shall be released upon payment of the first DP. Meron tayong 10-10 na lots only reservation fee. So lahat ng lots only natin, regardless of price, 10,000 lang yung reservation fee. Pagdating naman sa ready for occupancy natin na Lisandra, that is only 10,000. And for Camellia Series, 20,000 po ang ating reservation fee doon sa mga RFO inventories natin. So ang bank financing natin sa lote, payable pa po siya ng 20% in 36 months. So ganun siya kahaba. Nung nag-start tayo sa Vista Treasures, that is only 24 months. Pero ngayon, pinahabaan pa natin hanggang 36 months para mas maging affordable. Spot cash discount natin is 10%. And for those na merong issues sa documentation in a complicated relationship, nandyan pa yung ating in-house financing. Okay? Then meron din po tayong bank financing. Ang bank financing natin, 5% payable in, actually 6 months na siya. Then tapos magsa-spot 5 ka. Then 5% discount upon loan release. Ang kagandahan, since fully developed na yung mga communities natin, flexible tayo in terms of financing. Etong 5% in 5 months po pwede natin pa-extend hanggang 8 months or even 10% in 10 months. Pwede yon. Pero tip lang, ang ginagawa dito ng karamihan, 5% lang. Ang binabayaran ng buyer, ang 5% nagiging discount, tapos 90% ang loan niya. So upon payment of only 5%, nakakalipat na si buyer. Ganon din po sa lote. Kahit 36 months yan, pwede po nating paiksiin ang ating down payment para mas ma-avail na nila kagad yung property. Kasi ito, hindi siya pre-selling eh. So kung halimbawa gusto niya kagad magpatayo ng bahay, paiksiin natin ang down payment. Pwede po yun. Okay? So, ano-ano nga ba yung mga inventories ni Vista Treasure? So, lalo na sa ating mga business partners, kung gusto nyo mag-number 1 sa Vimeo of the world, nandito po ang ating mga inventories. So, ang inventories natin, these are built communities already. Ibig sabihin, may mga nakatira na doon. So, may residente na siya. Ibig sabihin din, fully developed na yung community. May amenities na siya, may mga functionalities na, meron na rin conveniences na nandyan. We will be having 100 locations nationwide yan with more than 1,000 inventories. So, ganun kalaki ang ating inventories under Vista Treasures. And soon, makikita na po ninyo, nasa soft, launch lang tayo at tinitignan lang natin yung mga intricacies ng website natin. We are having our website. It's called allproperties.com.ph. So kasabay na po tayo doon
sa mga all brands natin like All Home, yung ganon. So allproperties.com.ph. Share namin mamaya kung anong itsura niya. Kasi pag click mo ng mapa, makikita mo yung mga available lots doon. So ang mga inventories ni Vista Treasures will include Brittany kasi meron tayong Brittany brand in Antipolo. Along with Crown Asia in Antipolo also and in Cavite, pwede po tayo, nag-handle din tayo ng Crown Asia. Kami din po yung mag-a-assist sa inyo. Camellia and Lysandra subdivisions. Then meron po tayong tinatawag na Baratillo. So ano nga ba ang Baratillo? Just to manage our expectation. Pag sinabi nating Baratillo, these are yung mga lumang subdivisions na launched before 2000, yung parang ganon. So kung mapapansin nyo, barangay na talaga yung dating nito. Barangay siya, pero ang kagandahan, close pa rin yung proximity niya sa city. At yung presyo niya, mas mura kung ikukumpara mo sa Camellia and Lysandra even. And also, dito, mga as is where is to. Sometimes makakita kayo ng bahay na talagang dilapidated na siya. So wala nang value yung bahay. Pero yung binibili na natin doon, yung lote. Pero in fact, kung marunong ka, even yung structure ng bahay, lilinisin mo lang siya ng konti at i-enhance mo at i-renovate mo. Mabubuhay mo na kung ano yung meron. For example, meron tayong San Jose del Monte. Meron tayong in Quezon City, Ortigas area, Cavite, Las Piñas. So, ganun po yung mga inventories natin under Baratillo. Okay? So, soon magiging available na yun sa Dropbox natin ang ating Baratillo inventories. Okay? So, these are the things na kailanganin din ninyong malaman. Una, kailan nga ba na-turn over ang property? So, pag ready for occupancy po siya, full down payment po sa in-house plus 3 months amortization and post-dated check, malilipatan niya na. So hindi na natin kailangang matapos yung full payment bago malipatan. DP lang po pwede na malipatan yung property sa in-house natin. Okay? Sa bank financing naman natin, ganun din po. Pag na-approve na kayo ng bangko, nakapagbayad ka ng 5%, tapos ang 5% mo magiging discount ni bangko, pwede ka na rin makalipat doon sa property o sa bahay na yon. Kung Camellia yan, magsa-start na tayo ng repair. Kung Baratillo yan, pwede ka na rin mag-start ng repair. Kung lots only naman sa in-house, upon full DP, 3 months amortization and post-dated check, maa-assume mo na rin ang lote. Pwede ka na rin magpatayo or mag-start ng improvement doon sa lote. Ganon din po sa bangko. Upon loan release, pwede ka na rin mag-start ng construction. So halimbawa, tulad na pag-usapan natin kanina, hindi available ang cash ni buyer para ipagpatayo yung bahay na gusto niya. So pwede mo siyang ipasok na lot only sa mga bangko and merong construction din. Kasi nag-appreciate na yung value niyan. Halimbawa, nabayaran mo yung 20% na down payment, di ba? So that forms already your equity for a total of, halimbawa, 1 million sa Sorrento. 1 million ang total contract price natin sa Sorrento. Ang niloan mo lang ay 800,000. So meron kang equity na 200,000. So actually, initially, pwede mo na siyang kuhanin, pero may undertaking pa kasi si bangko at si developer. So hindi mo siya makukuha kaagad on the first year. Palilipasin mo muna yung ilang araw na mailipat na yung titulo bago ka magdagdag ng loan mo na i-convert mo yung lot purchase mo into construction. And this is not only available with Metrobank but also with BDO and the rest of the other banks. So from vacant lot, pwede mo siyang i-convert into house construction para yung loan mo magiging house and lot na siya, pero you'll be using the same collateral. Ang kagandahan din doon, since nasa abroad tayo, di ba ang dilemma natin lagi, pagpapatayo ka ng bahay na nasa abroad ka, maaaring ma-overprice ka. Hindi mo na mo-monitor yung construction. Kung ipagkakatiwala mo sa kamag-anak, hindi mo alam kung tama ba yung presyo na ginagawa niya. Tama ba? Ang kagandahan, pag si bangko, staggered kasi yung pag-release niya. I-release mo na sa'yo ni bangko, okay, first 25%. So pag natapos mo, yung 25% na yon, tsaka siya magre-release ng panibagong 25% up to completion. So may accomplishment report.
Kaya hindi ka mangangamba na hindi na ipapatupad yung plano mo doon sa property na yon. So I think with this information, ready na tayo na magbenta ng lote kasi madali lang siya. Alam natin first love ang house and lot. First love yan ang house and lot. And madalas yan talaga yung unang pangarap. Kaya kung mapapansin nyo sa FA natin, nagko-condo tayo kasi hindi masyadong nare-realize pa ng mga kababayan natin dyan ang importance ng condominium. Samantalang ang lote, in most cases, or ang house and lot, in most cases, hindi na natin siya na AFA kasi first love po yan. At alam na ng mga buyers kung ano ang importansya ng pag-i-invest na lote. Okay? So yun po. And now, para ibigay po sa atin ang mga inventories, may I call on Volts? Volts, mag-share screen ka ba? Yes, sir. Okay. Ayan. Thank you so much, Sir Jason. By the way, I'm Volts, cluster head for Vista Treasures Mega North Luzon, and I'll be discussing you and sharing you our inventories for Vista Treasures nationwide. So, ito po yung mga projects natin or mga developments natin in a developed area, subdivision, and communities and cities po across the Philippines. So, ngayon po, simulan natin in Iloilo, no, one of our biggest development, composed of around 500 hectares master plan community. So ito po isang magiging Vista City po na talaga namang development sobrang aesthetically pleasing, no? So ang ating development po doon is located just behind Vista Malls Iloilo, na kung saan po is constructed na. Ang ating lot property po doon is priced at 19,324 pesos monthly down payment for a 122 square meters na lote. So kung mapapansin niyo po, yun mismo yung location pin po natin, yun po yung actual location ng ating available unit na likod lang po ng Vista Mall Iloilo. So another development po natin, kung gusto naman po nating makahanap ng mga properties very near in Metro Manila, we have available inventory po in Camellia and Crown Asia Antipolo na located in the busy and booming city of Antipolo. So ito po yung mga projects natin. Makikita rin po natin dito yung mga development and mga commercial establishment na talaga namang katabi lang po ng ating mga subdivisions. So ang ating property po in Antipolo with a scenic view, meron tayo dyang 18,868 pesos po monthly for a 110 square meters na lote. So makikita po natin dito at very affordable na presyo, 110 square meters na po yung inyong makukuhang property. So aside from that po, meron din tayo mga ready for occupancy units dito. So pwede rin tayo makapag-avail ng mga ready homes po natin. And most especially po yung ating property in Cavite, our General Trias project, no? Isa sa mga best-selling natin for Vista Treasures. So ito po yung ating property or ito po yung mapa natin na makikita natin dito yung mga development 10 years ago. So we have Cavitex, SLEX, and Skyway po for our expressways. Meron tayong NAIA dyan for our airport. And yung Star Mall Alabang po ngayon ay dating Metropolis. And kung makikita po ninyo yung picture ng LRT, PNR, no, yung trend natin doon, ganyan po siya. And we do have many Camellia development na po dyan way back 2010. Pero after 10 years po, the development in Cavite is sprawling. No? So sobrang dami pong development na dyan, hindi na natin siya makikilala. And makikita po natin na para na talaga siyang nasa Metro Manila. So nandyan po yung 7 available expressways ngayon. Sobrang dami mga communities and cities po. Like for example, yung mga developments dyan sa area like Evo City, Maple Grove, Vermosa, and syempre yung Vista City natin which is yung sa Evia. And meron na rin tayong bagong international airport dyan na existing, which is yung Sangli International Airport. So ganyan na po yung development in Cavite after 10 years. So ang property po natin doon, yung ating mga subdivision na located along Arnaldo Highway in General Trias City is the Bella Vista, the La Sandra General Trias, and the Tierra Nevada, which are just across the Vista Mall General Trias, no? And meron din po diyang ongoing na construction ng City Mall and yung proposed SM Super Mall. So ang mga development po or commercial malls is just parang tawid lang, no? Tawid lang ng ating subdivision. So
Yun pong property po natin na binebenta doon ngayon is only 12,736 pesos for 108 square meters na lote. So kung mapapansin niyo po dito, yung ating mga available lots dyan, pwede natin din gawing commercial. So may mga existing and may mga available na po kasi dyan na commercial establishment na talaga namang maganda yung location dahil along the main road and on the entrance po ng subdivision. And for our North Luzon projects, meron tayong available po in Region 1 which is yung Camellia Cando natin, no, yung ating talagang ipinoposition as a tourism location, no? Kasi located po dito yung Vitalis Villas na makikita po natin sa picture is parang Santorini in Greece, no? So aside from that po na meron din tayong mga beach resorts along the shoreline of Ilocos Sur or Incandon na talaga namang dinadayo po ng mga local and foreign tourists. Ang kagandahan po niyan, ngayon pong meron tayong quarantine or meron tayong pinagdadaan ng GCQ or quarantine period or the lockdown natin dyan, may mga available po tayo dyan na mga ready po ang local tourists natin dyan for accommodation. So makikita po natin talaga naman sobrang tourism friendly, no? May mga hilig magpunta sa dagat and bakasyon dyan. Perfect po yung ating area in Candon. Konting figures lang po. Yung Airbnb and accommodation business potential po dyan kasi yung tourist arrivals in the Ilocos region is averaging of 2.3 million tourism per year. That's 16% of total tourist arrivals in Ilocos Sur. So yung ating meron po kasi tayo, kilala po ang Ilocos Sur with vegan, 'di ba? So pag pupunta ng Ilocos Sur, usually pupunta yan ng vegan at magde-day tour. Pero karamihan po nang pumupunta sa Ilocos Sur ay nag-stay and nag-overnight po sa Candon. Kasi nandiyan po yung magagandang beach resorts na pinakita po natin kanina na around 20 to 30 minutes lang po ang travel. And aside from the existing po or yung mga beach resorts natin dyan, ongoing din po yung construction ng mga infrastructure and commercial establishments and also the new medical center po in the area. So ang development po ng City of Candon is just beside our project. So ang property po natin doon is only 4,800 pesos for a 66 square meters lot only na pwede natin gawing house and lot or pwede natin po pagtayuan ng mga bahay tulad po nung pinakita ni Sir Jason kanina na pwede tayo makapag-loan sa bank ng pagpapatayo ng mga bahay na pwede natin i-maximize yung property. No? So pwede kayong kumuha dyan ng 2 lote for as low as 9,000 pesos, no? More or less, mga 9,000 pesos dyan. Meron ka ng 266 na pwede mong pagtayuan ng 2 to 3 door apartment. So, ganun po kagandang mag-invest sa mga lots only natin dito. And syempre, yung ating project in Mexico, Pampanga, isa sa mga best-selling natin. So, ang daming mga units po na nabebenta natin dyan monthly. Simula nung in-offer natin siya for Vista Treasures. So, we are located in Mexico, Pampanga, no, in Barangay Panipuan. Only 1 hour travel from Quezon City. So kung sila po is naghahanap ng property outside Metro Manila but not so far from Metro Manila, perfect po ang location natin for Camellia Sorrento. Kasi 1 oras lang po ang travel time natin going Camellia Sorrento and vice versa. So kung mapapansin po nyo, 1 oras na yan is para ka na lang pumunta ng ibang areas po in the metro. So, ganun lang po kabilis yan. So, one time na nag-travel kami, galing kaming Pampanga, going to WCC, less than an hour, nakarating po kami sa office, no? So, ganun po kaganda yung ating development dyan. Aside from the ongoing na mga infrastructure project na talaga magpapashorten ng travel time natin from south going to north. And ito po yung actual shot ng ating subdivision. So kung mapapansin niyo po or kung makikita niyo po sa ating screen ngayon, ito pong ongoing na development or construction dito is the Global Construct City. Ito po ay isang malaking depository ng mga construction supplies. Meron tayong malalaking showroom dyan. Meron din pong meron din po dyan mga offices, BPO company na mag-occupy. Aside from that, meron din pong convention center
and hotel na meron po dito. So ang Global Construct City is a 35-hectare development which is composed of this said development. Aside from that po, ito po yung NLEX. No? So sa labas ng po subdivision natin, NLEX na po yan. So kung tayo po ay galing north, going to Metro Manila or vice versa, more or less nakita niyo na po yung subdivision po natin. Ito po yung makikita niyo subdivision along NLEX. So meron din po tayong available doon na mall which is the Global Plaza Mall na existing na and will be operational within the year. So ganun po kalaki yung Global Asiana development na gagawin po doon sa area. Ang kagandahan po niyan, no, sa area natin in Mexico or in Panipuan, wala pong mga available na apartments diyan or boarding houses. So yung mga taga dyan po natin na workmates is naghahanap pa or rent pa in San Fernando, Pampanga. So ang kagandahan po nun, no, wala pong available or walang supply ng rental facilities or rental homes dyan. Tayo po ang magsisimula at magagawa ng supply. So once po nag-operate yan, 25 buildings po yan and isang mall. Isipin po natin kung gaano karaming empleyado ang magtatrabaho dyan by this year, no? So pag nag-open po yan, na maghahanap ng mga property or maghahanap po ng apartment and boarding houses. So yung mga magtatrabaho po dito is expected na mga taga Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, or Zambales or within the Central Luzon region. So maghahanap po yan ng mga apartment na pwede po nating magpagkakitaan. So pag kumuha tayo ng property, kumuha tayo ng lote or RFO unit in Sorrento, gawin po nating boarding house or apartment, talaga naman po sigurado yung occupancy dyan ay talagang laging parang walang magiging vacant dyan kasi sobrang laki po or sobrang dami po na ina-expect natin na empleyado ng GCC dyan. And ito po yung perspective ng mga buildings. So ito po yung mga buildings natin. Kapag natapos po yan, ganito po yung magiging itsura. Isang malaking construction city composed of the showroom po ng mga construction brand. No? So ito po yung subdivision po natin is also very accessible. 20 minutes po going to Clark International Airport via NLEX. So perfect po ito para sa mga OFW natin. By the way po, yung GCC is para siyang Dragon Mart po dyan sa Dubai. So ganun po yung peg natin dito. So ito po yung ating Google Map. Makikita po natin dito. Ito po yung ating subdivision. We are in the middle of the two biggest and wealthiest city in Pampanga, which is the Angeles City and San Fernando City in Pampanga. So pareho po dyan, vice versa, is 10 minutes travel time. Kung gusto natin pumunta ng San Fernando, 10 minutes lang po yan. Kung gusto po natin pumunta ng Angeles, 10 minutes lang din po yan. So hindi natin po magiging problema ang accessibility, hindi po natin magiging problema yung mga malls or mga supermarkets po dyan. Kasi aside from the GCC na meron tayong mall sa harapan, very accessible po tayo sa lahat. And makikita din po natin dito yung Clark International Airport na talaga namang sobrang lapit lang po sa development natin. Ang ating property po in Camellia Sorrento is only 1.6 million. So meron ka ng isang 88 square meters na lupa for only 9,100 pesos per month. So meron ka na dyan titulo na pwede nating gamitin pang collateral or pwede nating ipa-appreciate yung value kasi sigurado naman po na magtataas yan in the near future lalo na magiging operational na po ang Global Construct City. So malaking development po ang Global Construct City. Ina-expect po natin na pag nagsimula itong mag-operate, sunod-sunod na po yung magiging development dyan sa area at sigurado po meron maghahanap ng property para matuluyan or ma-own nila, no? So yun po yung kagandahan ng ating project. Aside from that po, meron din po tayong mga ready for occupancy units dito na as low as 1.6 million, meron ka ng 2-bedroom po na row house up to our 2 bedrooms din po na malalaking mga property like Arena and Marga. Aside from our development po or mga project po natin, ito po yung mga Baratillo inventories natin in North Luzon. We have in San Jose del Monte, Bulacan. Meron tayo in Pandi, Bulacan, Caloocan, and Novaliches. So ito po yung video natin ng Global Construct City for us to visualize ano na ba yung nangyayari dun sa area, gaano na ba kalaki, gaano ba kaganda yan, and gaano ba ka-perfect for investment yung ating property.
Yeah po. So that's our properties or development po in our projects of Vista Treasures located in fully developed communities across the country. Thank you so much. Sir Jason. Thank you, Coach. So, yun nga po, yung mga inventories natin, these are fully developed communities na lahat ng to, sabi nga sa Dubai, nasa backside lang. Nasa backside lang ng malls, ng commercial establishments, ng GCC. Kasi, di ba, may tanong ako doon. Oh, yung mga puting bahay is, ano yun, mga warehouses or apartments na nandun sa Global Construct City? Yung mga puting bahay po na nasa likod ng Lisandra, those are our Lumina development. Yung sold out na nating Lumina yan. Mga Lumina yun. Okay, gets ko na. Kasi sabi ko, nasa ano yung mga puting bahay na yun doon. Tapos second thing, yung tanong ko doon sa Sorrento, kasi di ba accessible siya sa NLEX, tapos yung Kalulot na road. Di ba may binibuild pa doon na construction sa area? Kasi ang tanong niyan mostly is, hindi ba yan, may parameter fence ba siya para hindi yung mga construction workers kumbaga ay hindi makapunta doon sa area ng Camellia Sorrento to protect them. Kasi naalala ko kasi may issue before sa isang subdivision natin na na-access ng mga construction workers. Ayun. Vaults? Apo, yeah, meron available naman po yung ating area is fully developed na. So nandiyan na po yung mga perimeter fence na nakatayo sa ating subdivision. So aside from that po, naglagay din naman tayo diyan ng mga solar light lamp post kung saan additional po for the security ng area natin. Okay. Kasi isa tatanungin eh. Tapos tinignan ko yung ano mo doon, allproperties.com.ph. Meron pa kayong inventory sa Taal. Ang nakalagay, hindi ko alam kung lote siya, Camellia Taal, 3.2 million. Wala pang Taal. So kanino to? Allproperties.com.ph, tama? .com.ph? Oo. Tignan natin. Meron doon Camellia Taal, tapos 3.2. Taal. I think those are, miss? Dami posts. Dami inventory pa siya. Okay. Check yan. Okay, sige. Kasi sabi ko, hala, kasi may naghahanap ng Taal nung last time eh. Sabi ko, wala na tayong Taal na lugar. Okay, meron sige. Tayong Camellia, San Juan yata. Kasi silang na ang pinopropose natin eh, pag may magtatanong na malapit sa, sa tawag nito, sa Tagaytay na papunta, silang na yung next natin na binibigay. Kasi ang Taal naman hindi siya malapit sa talaga sa Tagaytay. Opo. Kung house and lot yung hanap niya. That's an R drive. Opo, mas better pa rin kung gusto ng lipa. Isang tanawan lang yan eh. Yun, Alfonso din. It's right after Tagaytay. Yun pala. Alfonso pala ang malapit sa Tagaytay. Ito, expertise. Mitch, Alfonso meron tayong Tagaytay lot. Brittany. Wow. Brittany, magkano? 50 million? 1.5 lang naman. Diyos me, Marimar. 66 square. Hindi, joke lang. 100 Brittany? Ano yon? Toilet? Meron tayong lots only naman in Tagaytay. In fact, yun yung mga mabili din ngayon sa Brittany. Yung mga lote natin. Oo, sa Brittany yun, Mitch. Malalaking mga cuts yun, no? Normally nasa mga 4, umabot ito ng 4. For BT inventories naman, if you wanted near to Tagaytay, tama yung option din ni Mitch to go to General Trias. Kasi General Trias to Tagaytay, it wouldn't take you an hour. Kasi after niya, General Trias is GMA na. Then after GMA, silang then Tagaytay na. Ayun. So magkano budget ng client mo, Mitch? Hanapan natin ng lupa sa Tagaytay. Ni Jason? Apa. Magkano? Kung may inventory ka doon pa, na lang. Yung mga or Valencia. Mm-hmm. Valencia. Ayun.
Kasi may potential na client si Mitch doon. Ayun. Tapos yung mga hindi pa naka-invest, meron pa tayong kandon ha. 5,000 lang per ano yun. Ako nga na taga Cagayan de Oro, Bisayang Dako, bumibili nga ako ng lupa doon sa ano sa Luzon kasi magandang ano yun. Nagustuhan ko yung sinabi ni Pastor Dude na pwede mong i-retail kasi 'di ba syempre kung condominium ang ipang collateral mo kung magtayo ka ng negosyo, malaki na ang value ng condominiums Whereas yung lot na 1 million, kahit pa nag-appreciate ang value yun ng 2 million, di ba yun na, enough lang siya na pang kapital sa negosyo. So maganda yung kung paano kayo. Oo, kasi kung halimbawa namang nasa kasi siya, kung condominium, if you wanted bigger capital talaga, magagamit mo talaga yung condominium title natin. Pero kung small capital lang, so lote, kaya mas maganda diversified. Meron ka naka-ready for big investment or big business, which is condo. Tapos meron ka naka-ready lote din. Kung 1 million na kakailanganin mo. Yun. Isa din yung maganda rin yung selling point na sinabi ni Jason kanina na for example, di ba may mga kliyente tayo minsan pag nakakausap natin, sabi, ay hindi, magpapatayo lang po kami ng bahay, meron na po kaming lupa, magpapatayo lang po kami. So magandang isingit yung ayaw mo ba doon na kumuha ka ng lupa at yung kung nakuha mong lupa, yun na rin ang pang-collateral mo sa bangko para doon ka na rin kumuha ng gagasusin mo para itatayo ng bahay. Tapos yun i-explain nyo na yung yung pagre-release ng bangko kasi normally ang ginagawa ng mga buyers natin, iniipon ang pera kasi nga daw pampatayo ng bahay. Ang ending ang naipon 200,000 lang. So 3 poste lang ang nagawa. So umuwi galing ng Dubai, wala pa rin natapos na bahay. Whereas kung yung pera na yun ay nilagay nila doon sa lote mismo, pwede nilang gamitin yung value ng lote para magkaroon sila ng capital na pera para ipatayo ng bahay. Yun, magandang yun. Yun. Or yung pera na yun, miss, kung excess naman nila yun, pwede na invest ng condo, di ba? Oo, ang ganun. Okay. Para may rental na siya, meron pa siyang lote. May mga tanong kayo guys, para at least maumpisa na natin i-promote. Nasa naman na yun isi-send nyo ulit yung link natin. Kasi meron akong link na sa Dropbox. The same pa rin naman to, no? Yung may link Google Drive din po tayo, miss. Kasi para mas madali kasi ang Google Drive na ngayon, para hindi na kailangan mag-login nung papadalahan mo ng presentation. So, pahingi tayo. Wala pala akong Google Drive ng Visa Treasures. Pahingi ako ng link ng Google Drive para i-share ko doon. Oy, grabe siya, dinilip. Wala nga. Mayroon sa akin Dropbox lang. Joke lang. Wala nga. Send kasi. Wala pala akong grabe ka, Lani. Grabe ka sa akin, Lani. Send mo nga, Lan. Ang nandito sa akin na Dropbox, House and Lot, wala pala akong Visa Treasures na na-save sa aking bookmark. Nasa GC, ma'am. Ay, ayan na. Nasa GC na. Remind mo nga ulit, Lan. Sige po. Ay, nakita ko na. Visa Treasures. Under House and Lot pala siya na Dropbox, Lan. Ayan. Ginagalit niya si Lani nasa GC, ma'am. Hindi ka nagbabasa Wait, sorry naman. Ayan, ito yung Visa Treasures mismo. Ayan, isan ko na. So, kunin nyo dyan guys ha, yung mga materials, tapos try nyo mag-post. Si Leo, ang dami ko na nakita mga post ni Leo sa mga ready, mga Visa Treasures. Meron po tayong GC na ginawa. Tayo doon, nag-supply tayo. Nandun sa Messenger, right? Sa group chat. So kung wala pa kayo doon sa VT na na group chat, sabihin nyo sa akin para ma-add ko kayo doon. Yeah, si Bimi din po I think gumawa na rin si Bimi ng group chat ninyo para all of the materials later on for the rest of the other projects na po pwede ninyong i-post online. Ipo-provide na rin ni Bimi doon. Kalba, Manors, PRI, Luminanti, and the rest of the other parts available doon. Everyday yan sila may posting doon. Para at least ma-pick up na lang ba? Para copy-paste na lang kayo, di ba? Pinadali na ang buhay nyo. Nandiyan pala si Leo, ayan. Ang dami na na-post ni Leo kanina. Nakita ko dun sa Facebook. Ayun. Recorded naman ito, Leo. So, pwede mong makita ulit yung earlier na presentation ng mga Leo. Oo. Kasi maganda yung mga manners din. Pero syempre, walang pabor-pabor kasi pareho yan sa dalawa ni Ma'am Ida. Si Jason ang sa Visa Treasure, si Ma'am Ida ang sa The Manners. Talaga ba? Ewan ko, sinabi niya Gumagapang na siya
Anyway, TOC natin yan. Oo. So guys, may tanong pa kayo? May kailangan pa sa kanila? Ang RF ba ng lote online na din? Oo naman. Online na din, no? Mm-mm. Hindi yung, anong klase online? Doon sa website o yung link pa din natin, Peso Pay? Peso Pay tayo, miss. Peso Pay link, oo.